hindi tama yan. Ang boses na iyon, magaspang at puno ng hinala, ay humiwa sa katahimikan ng gabi. Napahinto si Ara sa kanyang ginagawa, ang nozzle ng gasoline pump ay hawak pa rin niya. Dahan-dahan siyang lumingon sa lalaking nakatayo sa tabi ng luma at kinakalawang nitong kotse. Sir, tanong niya, pilit na pinapakalma ang sarili. Sabi ko, hindi tama yan, ulit ng lalaki, itinuturo ang metro ng pump. Dinadaya mo ko, miss. Napabuntong hininga si Ara. Isang malalim at pagod na paghinga. 2:00 na ng madaling araw. Parang may nakadagan na semento sa talukap ng kanyang mga mata at ang sakit sa kanyang likod ay pamilyar na kasama sa bawat shift niya sa Luz Vimindagas. Ilang oras na lang at uwi na siya. Ilang oras na lang at makikita na niya ang natutulog na mukha ng kanyang nanay, si Aling Cora. Ang imahe ng ospital at ang mga bill na kailangan bayaran ay mabilis na pumasok sa kanyang isip. Bawat sentimo, bawat piso ay mahalaga. Tumingin siya muli sa metro. Eksakto. Walang labis, walang kulang. Sir, tama po ang bilang. Kung gusto niyo po, i-check natin ulit, magalang niyang sabi, kahit na nagsisimula ng uminit ang kanyang ulo. Umisi ang lalaki, isang ngising nakakainsulto. Ganyan ang linya ng mga mandurugas. Patingin-tingin pa, pero sa huli, kulang din naman ang ibinuhos. Naramdaman ni Ara ang pag-init ng kanyang pisngi. Kinuyong niya ang kanyang mga kamao sa loob ng bulsa ng kanyang uniforme. Sa loob ng 2 taon niya sa trabahong ito, sanay na siya sa iba't ibang uri ng customer. Ang mayayabang, ang mainipin, ang malikot ang kamay. Pero ang pinakakinasusuklaman niya sa lahat ay ang mga taong kung umasta ay parang ninanakawan sila, na para bang ang pagiging isang gasolinera ay katumbas na ng pagiging isang magnanakaw. Hindi po ako mandurugas, sir, mariin niyang sabi, ang boses ay may bahid na ng galit. Kung may reklamo po kayo, pwede nating ipacheck sa manager. Aba, sumasagot ka pa, sigaw ng lalaki. Nasaan ang manager mo? Gusto kong kausapin. Hindi ako aalis dito hanggat hindi nyo inaayos to. Sakto namang lumabas mula sa convenience store si Mang Tonyo, ang kanilang supervisor. May dala itong ngiti, isang ngiting hindi umaabot sa kanyang mga mata. Ano na problema dito, sir? May maitutulong po ba ako? Malambing na tanong ni Mang Tonyo sa customer, hindi man lang sumulyap kay Ara. Itong empleyado mo, sumbong ng lalaki, dinuduro si Ara. Dinadaya ako sa gasolina. Tapos ang yabang pa kong sumagot. Agad na nawala ang ngiti sa mukha ni Mang Tonyo nang lumingon ito sa kanya. Ang mga mata nito ay nanlilisik. Ara, ano na namang ginawa mo? Wala po, Mang Tonyo. Tama po ang binuhos ko. Pinapakita ko na nga po sa kanya ang metro. Huwag ka nang magpaliwanag, putol ni Mang Tonyo sa kanya. Bumaling ulit ito sa customer, ang boses ay bumalik sa pagiging malambing. Sir, pasensya na po kayo. Bago lang po kasi itong empleyado namin, medyo palpak pa. Huwag po kayong mag-alala, ako na po ang bahala. Napatulala si Ara. Bago. 2 taon na siyang nagtitiis sa lugar na ito. Humingi ka ng tawad sa customer, Ara. Ngayon na, utos ni Mang Tonyo, ang bawat salita ay parang isang sampal. Tumingin si Ara sa lalaking mayabang na ngayon ay nakangisi na ng may pagtatagumpay. Tumingin siya kay Mang Tonyo na ang tingin ay nagsasabing gawin mo o mawawalan ka ng trabaho. Naramdaman niya ang pagbara sa kanyang lalamunan. Ang pride niya, ang dignidad niya, lahat ay parang gustong sumabog. Pero nakita niya muli ang mukha ng kanyang ina, ang mga gamot na kailangan bilhin. Napayuko siya. Sorry po, sir. Pasensya na po kayo, sabi niya, ang boses ay nanginginig at halos pabulong na lang. O, ayan na po, sir, ha? Pasensya na po talaga, sabi ni Mang Tonyo, halos yuyukod pa sa customer. Matapos magbayad ng lalaki at umalis ng may paghahambog, humarap si Mang Tonyo kay Ara. Wala na ang peking ngiti. Ang natira na lang ay ang malamig at matalim na tingin. Hindi ko alam kung ano ang problema mo, Villanueva. Palagi ka na lang nagbibigay ng sakit ng ulo, anya sa mababang boses. Tandaan mo ito. Lumapit ito sa kanya, halos bumubulong na sa tindi ng pagbabanta. Isa pang pagkakamali, Villanueva, tanggal ka na sa trabaho. Sa kabilang panig ng kalsada, sa loob ng isang maliit at tahimik na 24-hour cafe, umupo si Marco de la Cruz.
Ang malamig na hangin mula sa aircon ay isang malaking pagkakaiba sa maalinsangang gabi sa labas. Mula sa kanyang bintana, kitang-kita niya ang buong eksena sa Luz Vimindagas na parang isang entablado sa ilalim ng manilaw-nilaw na mga ilaw. Hawak niya ang kanyang cellphone, nakikinig. Okay na, sir. Nagawa ko na po ang sinabi niyo, sabi ng boses sa kabilang linya. Medyo pumalag pero sumunod din nung dumating yung supervisor. Napapikit si Marco. Isang kirot ng konsensya ang dumaan sa kanyang dibdib. Good. Just stick to the plan. I'll transfer the rest of your payment tomorrow. Salamat po, sir. Ibinaba ni Marco ang tawag at ipinatong ang cellphone sa mesa. Isang pagsubok. Iyon ang sinabi niya sa kanyang sarili. Isang kinakailangang pagsubok para mahanap ang isang taong mapagkakatiwalaan sa kumpanyang minana niya. Isang taong hindi masisilaw sa pera o matatakot sa kapangyarihan. Pero habang pinapanood niya ang pagyuko ni Ara sa harap ng aroganteng customer, isang aktor na binayaran niya, hindi niya maiwasang makaramdam ng hiya. Bigla, bumalik sa kanyang alaala ang isang imahe. Isang imahe na pilit niyang kinakalimutan ngunit laging nagpaparamdam. Si Cassandra, ang kanyang dating fiance, nakangiti sa kanya. Ang parehong ngiti na ibinigay nito sa kanya noong gabing sinabi nitong mahal na mahal siya. Ang parehong ngiti na nakita niya sa isang litratong ipinadala ng kanyang private investigator, si Cassandra, kasama ang hihi ng kanilang pinakamalaking karibal na kumpanya, nag-aabutan ng isang sobre. Ang pagtataksil. Iyon ang laso na kumalat sa kanyang sistema, na nagpatigas sa kanyang puso at nagtanim ng walang hanggang pagdududa sa lahat ng tao sa paligid niya. Ipinilig ni Marco ang kanyang ulo, pilit na iwinawaksi ang alaala. Kinuha niya ang kanyang maliit na sketchpad at isang lapis mula sa kanyang bag. Itinuon niya ang kanyang tingin kay Ara. Hindi niya ugaling maging ganito. Isang sihi na nagpapanggap na isang hamak na pintor sa gabi, nagmamasid mula sa malayo. Pero may kung anong nag-udyok sa kanya na gawin ito mismo. Kailangan niyang makita sa sarili niyang mga mata. Sinimulan niyang iguhit ang mukha ng dalaga. Ang pagod sa mga mata nito ang diin sa pagitan ng mga kilay. Pero sa kabila ng pagod, mayroon ding apoy. Isang tibay na hindi kayang itago ng unipormeng suot niya o ng kahihiyang idinulot ng sitwasyon. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na gumalaw sa papel, bawat guhit ay sumasalamin sa nakikita niya, hindi lang isang galit na empleyado, kundi isang babaeng lumalaban. Isang babaeng, kahit na napipilitang yumuko, ay hindi nababali. Napansin niya si Mang Tonyo na bumalik sa loob ng convenience store. Ngunit hindi ito pumunta sa counter. Tumayo ito sa isang sulok na hindi gaanong nailawan, kinuha ang cellphone nito at may tinawagan. Napakunot ang noo ni Marco. Nakita niya kung paano palingon-lingon si Mang Tonyo, na parang may itinatago. Ang boses nito ay halos pabulong, at ang buong kilos nito ay sumisigaw ng lihim. Hindi ito ang kilos ng isang simpleng supervisor na pinapagalitan lang ang isang empleyado. May iba pa dito. Isinara ni Marco ang kanyang sketchpad. Ang kanyang simpleng pagsubok para sa katapatan ay biglang nagkaroon ng panibagong dimensyon. Hindi na lang ito tungkol sa paghahanap ng isang mabuting empleyado. Tila may mas malaking problemang nangyayari sa branch na ito. At si Ara Villanueva ay nasa gitna ng lahat ng ito. Napagdesisyonan niya. Itutuloy niya ang plano. Ngunit kailangan niyang baguhin ang kanyang diskarte. Kailangan niyang lumapit. Hindi bilang isang sihi, hindi bilang isang anino sa CAF. Kailangan niyang makita ang lahat ng mas malapitan. Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang text message. Mula sa kanyang private investigator. Binuksan niya ito. 2 pangungusap lang ang laman. Sir, may namataang kakaibang transaksyon sa branch na iyan tuwing madaling araw. 2 araw na ang nakalipas mula sa insidente ng pagpapahiya sa kanya, ngunit ang mga salita ni Mang Tonyo ay sariwa pa rin sa isip ni Ara. Isa pang pagkakamali. Ang mga salitang iyon ay parang isang malamig na kamay na nakahawak sa kanyang batok, nagpapaalala sa kanya na anumang oras ay pwede siyang mawalan ng trabaho. Kaya't sa buong shift niya, doble ang kanyang pag-iingat. Bawat transaksyon, bawat sukli, bawat ngiti, lahat ay kalkulado. Ngunit ang pag-iingat ay nakakapagod.
At sa ilalim ng lahat ng iyon, naroon pa rin ang kumukulong galit at pakiramdam ng kawalan ng katarungan. Bandang 7:00 ng gabi, isang makintab at itim na isgu ang huminto sa tapat ng kanyang pwesto. Isang babaeng nasa mid-negatibo 40, nakasuot ng mamahaling damit at alahas, ang bahagyang nagbukas ng bintana. "Miss, pa-full tank," sabi nito, ang boses ay mataray, habang abala sa kanyang cellphone. "Sige po, ma'am," sagot ni Ara, sinisimulan ang proseso. Habang nagkakarga ang makina, inihanda ni Ara ang sarili. Mga customer na ganito ang klase ang madalas na nagiging problema. Mayayaman, walang pasensya at laging tama. Nang matapos, lumapit si Ara sa bintana. "Ma'am, 2,500 pesos po." Inabutan siya ng babae ng 3 pirasong 1,000 piso nang hindi man lang tumitingin. Kinuha ni Ara ang bayad, pumasok sa booth para kumuha ng sukli at resibo, at mabilis na bumalik. "Ma'am, heto po ang sukli nyo, 500 pesos, at ang resibo po," sabi niya, iniabot ang pera at ang papel. Tiningnan lang ng babae ang sukli, isinilid sa kanyang bag, at walang sabi-sabing pinaandar ang sasakyan at umalis. Napabuntong hininga si Ara. Buti na lang at walang naging problema. Ngunit 10 minuto pa lang ang nakakalipas, bumalik ang itim na SE, mabilis ang pagpapatakbo at halos bumangga sa PUM. Bumaba ang babae, ang mukha ay namumula sa galit. "Nasaan ang sukli ko?" sigaw nito, sapat na para makuha ang atensyon ng lahat. Nagtaka si Ara. "Naibigay ko na po, ma'am. 500 pesos po." "Sinungaling. 1,000 ang sukli ko dapat. 3,000 ang ibinayad ko at 2,000 lang ang bill. Dinaya mo ako." "Ma'am, 2,500 po ang total. Kaya 500 lang po talaga ang sukli," mahinahong paliwanag ni Ara, kahit na nagsisimula ng manginig ang kanyang mga kamay. "Huwag mo akong gawing tanga," sigaw ng babae. "Nasaan ang manager dito?" "Nasaan?" At tulad ng isang multo, biglang lumitaw si Mang Tonyo mula sa kung saan. "Ano po ang problema, ma'am?" tanong niya, ang mukha ay puno ng pag-aalala. "Itong empleyado nyo. Ninakawan ako. Sabi niya 2,500 daw, pero 2,000 lang ang nasa metro kanina. Nakita ko." "Imposible po yan," simula ni Ara. "Manahimik ka, Ara," sigaw ni Mang Tonyo, bago bumaling muli sa babae. "Ma'am, wag po kayong mag-alala. Aayusin po natin ito. May tsismis po tayo dito, titingnan po natin para malinawan ang lahat." Ang sinabi ni Mang Tonyo ay nagbigay ng kaunting pag-asa kay Ara. Ang kamera. Iyon ang magpapatunay na nagsasabi siya ng totoo. Pinapasok sila ni Mang Tonyo sa maliit na opisina. Ang babae ay nakaupo na parang isang reyna, habang si Ara ay nakatayo sa isang sulok, ang puso ay kumakabog ng malakas. "Heto na, titingnan natin," sabi ni Mang Tonyo habang kinakalikot ang computer. I-play na niya ang recording. Nakita nila ang pagdating ng AC. Ang pag-uusap. Ang pag-abot ng pera. Ang pagbalik ni Ara na may sukli. "Ayan," sabi ni Ara, itinuturo ang screen. "Kitang-kita po na inabot ko." Ngunit nang eksaktong i-zoom in ni Mang Tonyo ang metro ng gasoline pump, biglang nag-glitch ang video. Nag-pixelate ito at tumalon. Ang kasunod na malinaw na eksena ay noong naglalakad na si Ara palayo. Ang eksaktong halaga sa metro ay hindi nakita. "Ano nang nangyari?" tanong ni Ara, ang boses ay puno ng panik. Nagkibit balikat si Mang Tonyo, ang mukha ay nagpapakita ng peking pagkadismaya. "Naku, mukhang nasira yata ang recording sa parteng yan. Pasensya na po, ma'am, nagluloko po talaga itong system namin minsan." "Nakita niyo na," sabi ng babae, tumatayo. "Kahit ang tadhana, ayaw ipakita ang pagnanakaw ng empleyado niyo. I want my money back. And I want her fired." Humarap si Mang Tonyo kay Ara, ang kanyang mga mata ay malamig na parang yelo. "Ara, dahil wala tayong matibay na ebidensya, at para mapanatili ang magandang pangalan ng kumpanya, kailangan nating akuin ang responsibilidad." "Pero wala po akong kasalanan," giit ni Ara, ang luha ay nagsisimula ng mamuo sa kanyang mga mata. "Hindi na iyan ang punto dito," sabi ni Mang Tonyo. "Ang punto dito ay may customer na nagrereklamo. At dahil sa kapabayaan mo, nasira ang tiwala niya sa atin.
Kumuha siya ng isang pirasong papel at ballpen. Ara Villanueva, dahil sa paulit-ulit na reklamo at sa insidenteng ito, sinususpindi kita sa trabaho. 3 araw. Walang bayad. Mag-isip-isip ka. Pakiramdam ni Ara ay gumuho ang sahig na kinatatayuan niya. Suspendido. Walang bayad. Paano na ang bayarin sa ospital? Paano na ang gamot ni nanay? Lumabas siya ng opisina, nanginginig ang buong katawan. Ang tingin ng mga katrabaho niya ay puno ng awa at pagsitsismis. Ang babaeng mayaman ay nakangisi habang tinatanggap ang 500 pisong kinuha ni Mang Tonyo mula sa kaha. Habang naglalakad siya papalayo, papalabas ng gasolinahan, naramdaman niya ang pag-vibrate ng kanyang luma at basag na cellphone sa bulsa. Kinuha niya ito. Isang text message mula sa ospital. If Rec Villanueva's condition is getting worse, we need the deposit for the procedure immediately. Kasalanan niya ito. Ang salitang iyon ay paulit-ulit na tumatakbo sa isip ni Marco habang pinapanood niya si Ara na maglakad papalayo sa gasolinahan. Bawat hakbang ng dalaga ay parang mabigat, parang pasan niya ang buong mundo sa kanyang mga balikat. Nakita niya ang lahat mula sa kabilang kalsada. Ang pagdating ng babae, ang sigawan, ang pagpasok nila sa opisina, at ang paglabas ni Ara na parabang ninakawan ng kaluluwa. Ang plano niya ay isang pagsubok sa katapatan, hindi isang paraan para sirain ang buhay ng isang tao. Pero ngayon, habang sinusundan niya ng tingin si Ara na naupo sa isang waiting shed, ang dibdib niya ay pinipigan ng matinding pagsisisi. Umupo si Ara sa dulo ng isang mahabang bangko. Nakayuko, ang buhok ay tumatakip sa kanyang mukha. Pero nakita ni Marco ang bahagyang panginginig ng mga balikat nito. Umiiyak siya. Tahimik pero puno ng sakit. Kinailangan niyang gumawa ng paraan. Ngayon na. Humigpit ang hawak niya sa strap ng kanyang bag na naglalaman ng kanyang sketchpad at mga gamit sa pagpinta. Huminga siya ng malalim at nagsimulang tumawid. Hindi siya pwedeng lumapit bilang si Marco de la Cruz, ang si. Lalapitan niya ito bilang si Marco, ang hamak na pintor sa kanto. Ang taong walang koneksyon sa kanyang problema. Nang makalapit siya, sadyang inatapilok siya ng bahagya, dahilan para malaglag ang bitbit niyang maliit na kahon ng charcoal pencils. Kumalat ang mga ito sa semento, ang ilan ay gumulong malapit sa paanan ni Ara. Nako, pasensya na, sabi niya, sapat lang para marinig nito. Bahagyang nag-angat ng tingin si Ara. Ang mga mata nito ay namumugto at pula. Tiningnan lang siya nito ng walang emosyon bago yumuko ulit. Nagsimulang pulutin ni Marco ang mga lapis, sinisiguradong nasa paningin pa rin siya ni Ara. Araw-araw na lang may kapalpakan, biro niya sa sarili, pero sapat na lakas para marinig ng dalaga. Hindi ito kumibo. Matapos pulutin ang lahat, tumayo si Marco at pinagpagan ang kanyang pantalon. Hindi siya umalis. Sa halip, umupo siya sa kabilang dulo ng bangko, nag-iiwan ng malaking espasyo sa pagitan nila. Katahimikan. Ang tanging maririnig lang ay ang ugong ng mga sasakyang dumaraan. Mukhang mabigat ang problema mo, basag ni Marco sa katahimikan. Ang boses niya ay mahinahon, walang bahid ng panghihimaso. Hindi pa rin sumagot si Ara. Naglabas si Marco ng isang maliit na bote ng tubig mula sa kanyang bag at inalok ito sa dalaga. Gusto mo? Umiling lang si Ara. Bumuntong hininga si Marco. Hindi ito magiging madali. Kinuha niya ang kanyang sketchpad at nagsimulang mag-drawing ng kung ano-ano lang, isang puno, isang poste ng ilaw. Ilang minuto ang lumipas. Problema lang sa trabaho, biglang sabi ni Ara, ang boses ay paos at basag. Napahinto si Marco sa pagguhit. Napatingin siya sa kanya. Ito na ang simula. Ganyan talaga minsan, sagot niya. May mga araw na parang gusto mo na lang sumuko. Naramdaman niya ang bahagyang pag-iling ni Ara. Hindi ako pwedeng sumuko. Isang simpleng pangungusap, pero para kay Marco, iyon ang pinakamalakas na bagay na narinig niya buong gabi. Sa kabila ng lahat, hindi siya sumusuko. Tumayo si Marco. Teka lang, ha? Lumakad siya papunta sa isang maliit na tindahan sa tabi ng kalsada at bumili ng 2 tasa ng instant coffee. Bumalik siya at iniabot ang isa kay Ara. Mainit yan. Mag-ingat ka, sabi niya. This time, tinanggap na ito ni Ara.
Hinawakan niya ang tasa gamit ang dalawang kamay na parang doon kumukuha ng init at lakas. Salamat, mahina niyang sabi. Umupo muli si Marco. Walang anuman. Minsan, kailangan lang natin ng kaunting kape at isang taong hindi tayo husgahan. Natawa si Ara, ngunit isang tawang walang saya. Paano mo nalaman na hinuhusgahan ako? Lahat tayo, hinuhusgahan, sagot ni Marco, tinitingnan ang malayo. Mayaman ka man o mahirap, laging may masasabi ang ibang tao. Nakita ni Marco ang pagluwag ng tensyon sa mga balikat ni Ara. Sa wakas, isang maliit na koneksyon. Nag-umpisa siyang magkwento ng mga simpleng bagay, tungkol sa kanyang ipangarap na maging isang tanyag na pintor, tungkol sa hirap ng pagbebenta ng obra. Mga kasinungalingan, pero mga kasinungalingang may layunin, ang iparamdam sa kanya na hindi siya nag-iisa sa pakikibaka. Doon, dahan-dahang nagbukas si Ara. Hindi niya sinabi ang detalye, pero nabanggit niya ang tungkol sa pagkakasuspindi niya at ang pangangailangan ng pamilya niya. Habang nagsasalita si Ara, kinuha ni Marco ang isang panyo mula sa kanyang bulsa. Isang malinis at puting panyo. Mukhang kailangan mo to, sabi niya, iniabot ito sa kanya. Nag-alinlangan si Ara, ngunit kinuha rin niya ito at pinunasan ang mga luhang hindi niya namalayang tumutulo na pala. Sa sandaling iyon, habang abala si Ara sa pagpunas ng kanyang mga luha, nakita ni Marco ang kanyang pagkakataon. Ang bag ni Ara ay bahagyang nakabukas sa tabi nito. Mabilis, ngunit maingat, kinuha niya ang isang puting sobre mula sa kanyang bulsa, ang sobreng kanina pa niya inihanda, at dahan-dahan itong isinilid sa loob ng bag nito. Sakto namang may humintong bus sa kanilang tapat. "Oh, heto na ang bus mo," sabi ni Marco. Tumingin si Ara sa bus, pagkatapos ay kay Marco. "Salamat ulit sa kape." "Walang anuman. Mag-ingat ka sa pag-uwi," sabi niya, umiti ng bahagya. Tumayo si Ara, isinukbit ang kanyang bag at sumakay sa bus nang hindi na lumilingon. Pinanood siya ni Marco hanggang sa mawala ito sa dilim, ang dibdib ay puno ng magkahalong emosyon, ang bigat ng kasalanan at ang kakaibang gaan ng pag-asa. Pagdating sa kanilang maliit na apartment, bagsak ang katawan ni Ara. Dumiretso siya sa kanyang kwarto at ibinagsak ang sarili sa kama. Ang bigat sa kanyang dibdib ay halos hindi na niya makayanan. Paano na sila? Ibinagsak niya ang kanyang bag sa sahig, at may isang bagay na nahulog mula dito. Isang puting sobre. Napakunot ang kanyang noo. Kinuha niya ito. Wala itong pangalan. Nang buksan niya, nanginginig ang mga kamay niya sa nakita. Isang makapal na bugkos ng pera. Sapat para sa deposito sa ospital. Higit pa. Napaupo siya, tulala. Saan ito galing? Kanino? At bigla, pumasok sa isip niya ang imahe ng estrangherong pintor sa waiting shed. Ang kanyang mabait na mga mata. Ang kanyang biglaang pag-aalok ng tulong. Ang tulong na ito ay isang milagro. Ngunit kasama ng milagro ay isang tanong na gumugulo sa kanyang isipan. Sino ba talaga ang lalaking iyon at bakit niya ito ginagawa? Kinabukasan, ang unang sikat ng araw ay tila isang malaking tanong na tumatama sa mukha ni Ara. Hawak pa rin niya ang sobre, ang mga perang papel sa loob ay tila bumibigat sa bawat segundong lumilipas. Isang parte niya ang nagsasabing ito ay biyaya mula sa langit. Ang sagot sa kanyang mga panalangin. Ang perang ito ang magliligtas sa kanyang ina. Ngunit ang isang parte niya, ang parte na hinubog ng karanasan at pagkabigo, ay nagsisigaw ng pag-iingat. Walang bagay na libre sa mundo. Lahat ay may kapalit. Pero habang tinititigan niya ang natutulog na mukha ng kanyang ina sa kabilang kama, ang mukhang maputla at may bahid ng hirap, alam niyang wala siyang pagpipilian. Ang orgulyo, ang pride, ay isang luho na hindi niya kayang panindigan ngayon. Sa ospital, nanginginig ang kamay ni Ara habang inaabot ang pera sa cashier. Ang bawat piraso ng 1,000 piso ay parang may sariling bigat, isang paalala ng misteryosong pintor. "Okay na po, ma'am. Scheduled na po ang procedure ni Enrique Villanueva bukas ng umaga," sabi ng nurse, ngumiti sa kanya. Isang malaking tinik ang nabunot sa kanyang dibdib. Sa wakas, isang magandang balita. "Salamat po." Paglabas niya ng ospital, isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Kailangan niyang hanapin ang pintor. Kailangan niyang magpasalamat. At kung kaya niya,
kailangan niyang malaman kung paano niya ito mababayaran. Bumalik siya sa kanto kung saan sila nagkita, sa tapat ng Luz Vimindagas. Ngunit ang nakita lang niya ay isang bakanting espasyo. Walang pintor, walang isel, walang anino ng lalaking may mabuting puso. Tanging ang mga dumadaang sasakyan at ang pamilyar na ingay ng syudad. Bumuntong hininga si Ara. Siguro, hindi na talaga sila magkikita. Makalipas ang 3 araw ng suspensyon, bumalik si Ara sa trabaho. Ang pakiramdam ay parang pagpasok sa isang kulungan kung saan lahat ng mata ay nakatingin sa iyo. Ang mga bulungan ng kanyang mga katrabaho ay parang mga bubuyog na umiikot sa kanyang tainga. Balita ko, siya raw talaga ang kumuha. Grabe, ang kapal ng mukha bumalik pa si. Pinilit niyang huwag itong pansinin. Dumiretso siya kay Mang Tonyo na nakaupo sa kanyang opisina na parang isang hari sa kanyang trono. Tapos na ang suspension ko, sabi ni Ara, sinisikap na maging matatag ang kanyang boses. Tiningnan lang siya ni Mang Tonyo mula ulo hanggang paa. Mabuti naman. Akala ko hindi ka nababalik. Ngumisi ito. Dahil nagpakita ka ng pagsisisi, bibigyan kita ng bagong assignment. Ikaw na ang bahala sa paglilinis ng mga banyo at sa pagtatapon ng basura. Para matuto ka. Naramdaman ni Ara ang pag-akyat ng dugo sa kanyang mukha. Ito ay isang malinaw na pagpapahiya. Isang paraan para iparamdam sa kanya na siya ang nasa ilalim. Ngunit isinara niya ang kanyang mga mata at huminga ng malalim. Kailangan niya ang trabahong ito. Sige po. Ang buong araw ay isang parusa. Ang amoy ng panlinis, ang bigat ng mga basurahan, ang mapanuyang tingin ng ibang tao. Sa tanghalian, lumapit sa kanya ang kaibigan niyang si Liza, na may dalang pagkain. Ara, okay ka lang, nag-aalalang tanong ni Liza. Tumango lang si Ara, masyadong pagod para magsalita. Huwag kang mag-alala, hindi ako naniniwala sa kanila, bulong ni Liza. Pero mag-ingat ka kay Mang Tonyo. Simula nung nangyari yun, kung ano-anong kasinungalingan ang pinagsasabi niya tungkol sa iyo. Na may history ka na raw ng pagnanakaw sa dati mong trabaho. Wala akong dating trabaho bukod dito, mahinang sagot ni Ara. Alam ko, sabi ni Liza, hinawakan ang kanyang kamay. Kaya mag-ingat ka. May galit sa iyo ang taong iyon. Kinagat ni Ara ang kanyang labi para pigilan ang panginginig. Tama si Liza. Hindi lang ito simpleng issue sa trabaho. Personal na ito para kay Mang Tonyo. Pero bakit? Nang matapos ang kanyang shift, pagod na pagod si Ara. Habang naglalakad siya papunta sa sakayan, isang pamilyar na boses ang tumawag sa kanya. Mukhang pagod ka. Napalingon siya. Nakatayo sa ilalim ng poste ng ilaw ang pintor, may hawak na isang maliit na brown paper bag. Ang puso ni Ara ay biglang tumibok ng mabilis. Ikaw, G. Ngumiti ito. Isang ngiting simple at totoo. Hinanap mo raw ako. Nagtaka si Ara. Paano mo nalaman? May mga mata at tenga ang mga pader, biro nito. Lumapit ito at iniabot sa kanya ang paper bag, alam kong hindi ka pa kumakain. Huwag kang magpapagutom. Binuksan ni Ara ang bag, isang mainit na siopaw at isang bote ng tubig. Tumingin siya sa lalaki, ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka at isang bagay pa na hindi niya masabi. Salamat. Pero, yung pera, T. Huwag mo nang isipin yun, putol nito sa kanya. Isipin mo na lang na tulong yun mula sa isang kaibigan. Pero hindi kita kilala, sabi ni Ara. Ako si Marco, sabi nito. At ngayon, magkakilala na tayo. Bago pa man makasagot si Ara, tumalikod na ito at nagsimulang maglakad palayo. Teka, sigaw niya. Lumingon ito. Bakit mo to ginagawa? Mumiti lang ulit si Marco, isang ngiting puno ng hiwaga, bago tuluyang maglakad at mawala sa dilim ng gabi. Naiwan si Ara, hawak ang mainit na siopaw, ang puso at isipan ay mas lalong naguluhan. Mula sa gabing iyon, ang pagpapakita ni Marco pagkatapos ng shift ni Ara ay naging isang inaabangang ritual. Hindi na ito isang sorpresa, kundi isang tahimik na pangako. Minsan, may dala siyang kape. Minsan, isang simpleng tinapay. At palagi, dala niya ang kanyang kalmadong presensya na nagiging santuwaryo ni Ara mula sa magulong mundo ng Luz Vimindagas. Ang kanilang mga pag-uusap ay simple lang.
Hindi na nila pinag-usapan ang pera o ang mga problema sa trabaho ni Ara. Sa halip, ang kanilang mundo ay umiikot sa mga pangarap. Balang araw, sabi ni Marco isang gabi, habang nakaupo sila sa isang bangko sa isang maliit na parke, magkakaroon ako ng sarili kong art gallery. Hindi yung mga sosyal na para lang sa mayayaman. Isang gallery para sa mga tulad kong nagsisimula pa lang. Pinanood ni Ara ang kislap sa mga mata nito habang nagsasalita. Naniniwala akong magagawa mo yan. Ikaw, tanong ni Marco. Ano ang pangarap mo, Ara? Bukod sa pag-aalaga sa nanay mo. Natigilan si Ara. Matagal na panahon na mula nang may nagtanong sa kanya niyan. Ang mga pangarap niya ay matagal nang nakatago sa ilalim ng mga bayarin sa ospital at sa bigat ng responsibilidad. Dati, mahina niyang sagot, gusto kong maging chef. Mahilig akong magluto. Yun ang nagpapasaya sa amin ni nanay. Bakit hindi mo subukan ulit? Ngumiti si Ara ng mapait. Ang pagluluto para sa mga taong may oras at pera. Ako, wala pareho niyan. Hindi na umimik si Marco, pero ang paraan ng pagtingin niya kay Ara ay puno ng pangunawa. Sa mga sandaling iyon, nararamdaman ni Ara na nakikita siya. Hindi bilang si Ara na gasolinera o si Ara na sinususpinde, kundi si Ara lang. Isang gabi, habang naglalakad sila pauwi, hindi napigilan ni Ara na itanong ang bagay na matagal nang gumugulo sa isip niya. Yung tatay ko, bigla niyang sinabi. Iniwan niya kami. Para sa isang mayamang babae. Napahinto si Marco. Ito ang unang pagkakataong nagkwento si Ara tungkol sa pamilya niya. Akala ko patay na siya, maingat na tanong ni Marco, inaalala ang mga naunang pag-uusap nila. Umiling si Ara, ang mga mata ay nakatuon sa sementadong daan. Mas madaling sabihin yun kaysa sabihing ipinagpalit niya kami sa pera. Simula noon, galit na ako sa mayayaman. Para sa akin, lahat sila pare-pareho lang. Mapang-abuso. Ginagamit ang pera para makuha ang gusto nila, kahit may masaktan pa silang iba. Naramdaman ni Marco ang pagkirot sa kanyang dibdib. Bawat salita ni Ara ay parang isang patalim na tumutusok sa kanyang konsensya. Ang kasinungalingan niya, ang pagpapanggap niya, ay eksaktong uri ng bagay na kinasusuklaman nito. Gusto niyang sabihin ang totoo. Gusto niyang sumigaw na hindi siya tulad ng ama nito. Ngunit paano? Paano niya sasabihin na ang lalaking kinagigiliwan niya ngayon ay ang utak sa likod ng lahat ng kanyang mga problema? Biglang nagring ang cellphone ni Marco. Isang private number. Alam niyang ito ang kanyang investigator. Excuse me, sabi niya kay Ara, lumayo ng kaunti. Hello? Sir, may bago akong impormasyon, sabi ng boses sa kabilang linya. Ang mga transaksyon sa gabi ay konektado sa isang delivery truck na hindi rehistrado sa kumpanya. At ang supervisor nyo, si Tonyo, siya ang laging nakaduty kapag dumarating ito. CJ. Keep me posted, sabi ni Marco, pinipilit na maging kalmado ang boses. Pagbalik niya kay Ara, nakita niya ang pagtataka sa mukha nito. Problema sa pamilya, tanong nito. Tumango si Marco, isang panibagong kasinungalingan ang idinagdag sa lumalaking listahan. Medyo. Naramdaman niyang lumalayo ang loob nito. Ang init ng kanilang pag-uusap kanina ay napalitan ng isang malamig na distansya. Ang pagbanggit sa pamilya ay tila isang paalala ng kanilang magkaibang mundo. Kinabukasan, habang nasa opisina niya sa Makati, ipinatawag ni Marco ang head ng technical team. Gusto kong i-check niyo ulit ang lahat ng footage sa Quezon City branch noong gabi ng ika-14, utos niya. Lalo na yung sinabi nilang corrupted file. I recover niyo. Don't care how. Habang mas lumalalim ang kanyang investigasyon kay Mang Tonyo, mas lalo siyang nasasakal sa kanyang pagpapanggap. At habang mas napapalapit siya kay Ara, mas lumalaki ang takot niya. Ang takot na sa sandaling malaman ni Ara ang katotohanan, lahat ng mga ninakaw nilang sandali, lahat ng mga ngiti at pagtitiwala ay magiging abo. Isang gabi, habang hinihintay niya si Ara, nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang tawag mula kay Liza, ang kaibigan ni Ara. Kinuha niya ang numero nito mula sa employee records. Hello? Sino to? Tanong ng nanginginig na boses. Huwag kang mag-alala, hindi ako kalaban, sabi ni Marco. Tumatawag ako dahil kay Ara. Anong nangyari sa kanya? Wala pa.
Pero may masamang mangyayari. Pakinggan mo ni. Ilang minuto lang, dumating ang tawag na kinatatakutan niya. Isang tawag mula sa isang numerong hindi rehistrado. Isang tawag mula kay Ara. Marco, ang nanginginig nitong boses. Kailangan ko ng tulong mo. Sinundan niya ang boses nito at narinig niya ang sigaw ni Mang Tonyo sa background. Magnanakaw ka. May nawawalang malaking halaga ng gasolina sa shift mo. At ngayon, sasabihin mong wala kang alam? Napapikit si Marco. Ito na iyon. Ang huling dagok. Nakatayo si Ara sa harap ng mesa ni Mang Tonyo. Ang sahig sa ilalim ng kanyang mga paa ay parang kumunoy na unti-unting humihigop sa kanya pababa. Ang hangin sa loob ng maliit na opisina ay mabigat, amoy pinaghalong langis at tagumpay, ang tagumpay ni Mang Tonyo. Hindi ko alam kung paano mo nagawa, Villanueva, sabi ni Mang Tonyo, iwinawasiwas ang isang papel na naglalaman ng mga numero. Pero malinaw dito sa inventory. May nawawalang halos 200 litro ng gasolina sa shift mo. Saan mo dinala? Wala akong ninanakaw, mariing sagot ni Ara. Ang boses ay nanginginig sa galit at pagpipigil. Hawak niya ang kanyang cellphone sa bulsa, umaasang magriring ito anumang oras. Marco, nasaan ka na? Lahat na lang ng empleyadong magnanakaw, iyan ang sinasabi, umisi si Mang Tonyo. Pero heto ang ebidensya. Itim sa puti. Bigla, isang pamilyar na sasakyan ang pumarada sa labas, ngunit hindi ito ang luma at kinakalawang na kotse na inaasahan ni Ara. Medyo mas bago ito, mas makintab. Bumaba mula rito ang lalaking customer na unang nang akusa sa kanya, ang lalaking nagngangalang Marco. Oh, heto na pala ang testigo natin, sabi ni Mang Tonyo, ang mga mata ay nagkikislapan. Pumasok ang lalaki sa opisina. Medyo iba ang ayos nito ngayon. Mas malinis ang damit, mas maayos ang buhok. Ngunit ang aroganteng ngiti ay pareho pa rin. Magandang gabi po, manager, bati nito kay Mang Tonyo, bago tumingin kay Ara na may pagkasuklam. Sabi ko na nga ba, may mali sa babaeng yan. Naguguluhan ang isip ni Ara. Bakit siya nandito? Paano siya naging testigo? Maaari mo bang ikwento ulit ang nangyari noong nakaraan, para mas malinaw sa lahat? Utos ni Mang Tonyo, na parang isang direktor ng isang dula. Simple lang, simula ng aktor. Nakita ko siyang may kausap na kahina-hinalang lalaki sa mailikuran noong isang gabi. May iniaabot na kung ano. Akala ko noong una normal lang. Pero ngayon nagkibit balikat ito. Malinaw na. May transaksyon na nangyayari. Kasinungalingan, sigaw ni Ara. Hindi totoo yan. May pruweba ka ba sa sinasabi mo, hamon ni Mang Tonyo? Ang aktor ay mayabang na kinuha ang kanyang wallet mula sa bulsa, na para bang may ipapakitang Ngunit sa kanyang pagmamadali at pagkanerbiyos, isang bagay ang nadulas mula sa wallet niya at nahulog sa sahig nang hindi niya napapansin. Isang maliit na puting card. Gumulong ito at huminto malapit sa sapatos ni Ara. Habang abala si Mang Tonyo at ang aktor sa kanilang pag-uusap, dahan-dahang yumuko si Ara at pinulot ito. Nanginginig niyang binaliktad ang card. Nakasulat dito ang mga salitang hindi niya inaasahan. Richard Ricky Reyes. Freelance actor talent. Napahinto ang paghinga ni Ara. Aktor. Ang utak niya ay biglang umikot. Isang aktor. Ano nang kinalaman ng isang aktor dito? Ang mga piraso ng palaisipan ay nagsimulang magkabit-kabit sa isang paraan na nakakapangilabot. Ang pagiging arogante, ang mga eksaktong salita, ang tiyempo ng pagdating lahat ay scripted. Lahat ay isang palabas. Ang kanyang mga mata, na puno ng biglaang pagkatanto at sindak, ay otomatikong napadako sa labas ng bintana. Tumingin siya sa kabilang kalsada, sa pwesto kung saan madalas nakatayo ang kanyang Marco. At nandoon nga siya. Nakatayo siya sa ilalim ng isang poste, pero hindi siya nagpipinta. Hindi siya mukhang isang hamak na artistang naghihintay ng inspirasyon. Nakasuot siya ng madilim na polo shirt at slacks. Ang tindig niya ay tuwid at may otoridad. May kausap siya sa cellphone, at ang ekspresyon sa kanyang mukha ay seryoso, makapangyarihan. Ito ay ang mukha ng isang taong nag-uutos, hindi ng isang taong nangangarap. Sa sandaling iyon, ang mundo ni Ara ay gumuho. Ang dalawang Marco. Ang peke at ang totoo. Ang aktor at ang... Sino?
Tila naramdaman ni Marco na may nakatingin sa kanya. Ibinaba niya ang kanyang cellphone at ang kanyang mga mata ay dumiretso sa bintana ng opisina. Nagkatagpo ang kanilang mga paningin. Nakita ni Ara ang pagbabago sa mukha nito. Ang kumpiyansa ay biglang nawala, napalitan ng gulat, pagkatapos ay ng panik. Nakita nito ang itsura niya, ang business card na hawak niya. Alam nito. Alam nitong alam na niya. Ang puso ni Ara ay nadurog. Ang lahat ng kabaitan. Ang kape. Ang siopaw. Ang panyo. Ang pera. Ang mga pag-uusap tungkol sa pangarap. Lahat ay parte ng isang malaking, malupit na kasinungalingan. Isa lang siyang eksperimento. Isang laruan para sa kung sino mang makapangyarihang tao ito. Hindi na niya narinig ang sinasabi ni Mang Tonyo. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na kabog ng kanyang dibdib at ang tunog ng pagbasag ng kanyang tiwala. Binitawan niya ang business card. Hindi siya umiyak. Ang sakit ay mas malalim pa kaysa sa mga luha. Tumalikod siya at walang sabi-sabing lumabas ng opisina, nilagpasan ang nagulat na si Mang Tonyo at ang natatarantang aktor. Ang kanyang mga paa ay maisariling isip. Tumakbo siya. Tumawid siya sa kalsada, hindi alintana ang mga businang nakakabingi. Ang tanging nakikita niya ay ang lalaking nanloko sa kanya. Ang lalaking sumira sa kanya. Huminto siya sa harap nito, hinihingal, ang dibdib ay umaakyat baba sa tindi ng emosyon. Itinaas niya ang kanyang nanginginig na kamay, itinuro ang business card na naiwan sa sahig ng opisina, at pagkatapos ay sa kanya. Tinitigan niya ito sa mata, ang lahat ng sakit at galit at pagtataka ay nagsama-sama sa isang tanong. Sino ka ba talaga? Ang tanong ni Ara ay parang isang malakas na sampal na gumising kay Marco mula sa kanyang pagkakatulala. Ang mga inihanda niyang salita, ang mga plano niya, lahat ay naglaho. Ang tanging nasa harap niya ngayon ay ang resulta ng kanyang mga kasinungalingan, isang babaeng may durog na puso at mga matang puno ng pagtataksil. Ara, let me explain, sabi niya, ang boses ay desperado. Sinubukan niyang abutin ang kamay nito, isang kilos na dati ay natural na sa kanila. Ngunit ngayon, umiwas si Ara na parabang napapaso. Ang simpleng pag-iwas na iyon ay mas masakit pa kaysa sa anumang sigaw o sumpa. Explain? Ano ang i-explain mo? Halos pabulong na tanong ni Ara, ngunit ang bawat salita ay may bigat. Na lahat ng ito, isang malaking laro lang. Na iyong lalaki sa loob, tumango siya patungo sa gasolinahan, ay isang aktor na binayaran mo. Napapikit si Marco. Ang pag-amin ay isang suntok sa sikmura ni Ara. Napaurong siya ng isang hakbang. Ang katotohanan iyon, kahit inaasahan na niya, ay masakit pa ring marinig. Bakit? Tanong niya, ang boses ay nagsisimula ng manginig. Para ano? Para pagtawanan ako. Para makita kung gaano kadaling paikutin ang isang hamak na gasolinera. Hindi. Hindi ganoon, Ara, mabilis na sagot ni Marco. May hinahanap ako. Isang pagsubok. Gusto kong makahanap ng isang taong tapat. Isang taong hindi kayang bilhin. Tumingin si Ara sa kanya, ang mga mata ay puno ng pait. Isang pagsubok. Kaya pala binigyan mo ako ng pera. Kinuha niya ang puting panyo mula sa kanyang bulsa, ang panyong ilang gabi na niyang iniingatan na nagpapaalala sa kanya ng kabaitan, at inihagis ito sa paanan ni Marco. Isa rin ba to sa pagsubok? Para makita kung kakagatin ko ang pain. Para malaman kung gaano ako kadesperada. Hindi. Ara, yung pera, totoo yun. Mula sa puso ko yun. Nakita kitang umiiyak, nasasaktan. Gusto kitang tulungan, paliwanag ni Marco, ang bawat salita ay puno ng pagsisisi. Isang tawang walang saya ang kumawala sa mga labi ni Ara. Tulungan? O para mas maging kapanipaniwala ang pagpapanggap mo bilang isang mabuting tao? Ang galing mo. Ang galing mong umarte. Siguro, mas magaling ka pa sa aktor na binayaran mo. I admire you, Ara. Mula sa unang araw pa lang, nakita ko ang katatagan mo, ang pagiging totoo mo. Admiration, puto ni Ara, ang boses ay tumaas na. O isa lang akong experiment para sa iyo. Isang daga sa loob ng laboratorio para pag-aralan? Sabihin mo sa akin, anong naramdaman mo?
Masaya ka ba habang pinapanood mo akong pinapahiya, sinususpinde, halos mawalan na ng lahat, habang ikaw, nakatayo lang dyan sa kanto, nagmamasid. Hindi makasagot si Marco. Dahil may katotohanan sa sinasabi niya. Naramdaman niya ang lahat ng iyon. Ang pagkakasala, ang paghanga, ang kaguluhan. Alam mo kung ano ang pinakamasakit, patuloy ni Ara, ang luha ay nagsisimula ng bumagsak. Naniwala ako sa'yo. Sa lahat ng kasinungalingan sa mundo, sa'yo ako naniwala. Akala ko, iba ka. Akala ko, totoo ka. Hinawakan niya ang strap ng kanyang bag, ang parehong bag kung saan isinilid ni Marco ang sobre. Ang alaala ay isa na ngayong sugat. Sana hindi na lang kita nakilala, sabi niya, ang boses ay basag na. Tumalikod siya at nagsimulang maglakad palayo. Bawat hakbang ay parang isang milya ang layo mula sa lalaking sumira sa kanyang tiwala. Naiwan si Marco na nakatayo, paralisado. Ang panyang puti sa semento ay parang isang bandera ng pagsuko. Ang pader na itinayo niya para protektahan ang sarili niya mula sa pagtataksil ay ang parehong pader na ngayon ay naghihiwalay sa kanya sa nag-iisang taong nagparamdam sa kanya na posible pa palang magtiwala muli. Ang kanyang plano ay nagtagumpay, nahanap niya ang tapat na taong hinahanap niya. Ngunit sa proseso, nawasak niya ito. At kasama nito, nawasak din niya ang sarili niya. Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang email. Mula sa kanyang technical team. Subject, recovered cities footage, Yugis branch. Binuksan niya ito. Nandoon ang isang video file. Pinindot niya ang play. Malinaw. Kitang-kita ang metro ng gasolinahan. At sa tabi nito, nakita niya ang mukha ni Mang Tonyo, na may isang maliit na device na itinututok sa likod ng metro, ilang segundo bago pa man bumalik si Ara para kausapin ang babaeng customer. Isang device na kayang manipulahin ang digital display. Hawak na niya ang pruweba. Ang pruweba na maglilinis sa pangalan ni Ara. Ang pruweba na magpapakulong kay Mang Tonyo. Ngunit habang tinitingnan niya ang papalayong anino ni Ara, alam niyang hindi na sapat ang pruwebang ito. Hindi na sapat para ayusin ang pinsalang nagawa niya. Ang paglalakad pa uwi ay parang isang mahabang panaginip, isang bangungot. Ang mga pamilyar na kanto at ilaw ng poste ay tila mga estranghero. Ang ingay ng syudad ay nababalot ng katahimikan sa loob ng isip ni Ara. Pagod na siya. Isang pagod na mas malalim pa kaysa sa pisikal na pagod. Pagod na ang kanyang puso, ang kanyang kaluluwa. Pagod na siyang lumaban. Pagod na siyang umasa. Pagdating sa kanilang maliit na apartment, dahan-dahan niyang pinihit ang seradura, ayaw gisingin ang kanyang ina. Ngunit pagpasok niya, nakita niya si Aling Cora na nag-aabang sa kanya, nakaupo sa kanilang lumang sopa. Anak! Gabi ka na. Ayos ka lang ba? Tanong nito, ang boses ay puno ng pag-aalala. Tumingin si Ara sa kanyang ina. Sa mukhang iyon, nakita niya ang lahat ng dahilan kung bakit siya nagtitiis. At sa sandaling iyon, ang pader na pinilit niyang itayo ay gumuho. Humagulgol siya. Isang iyak na matagal ng kinikimkim. Isang iyak ng pagod, ng galit, ng pighati. Niyakap siya ni Aling Cora. Ano nang nangyari, anak ko? Sabihin mo kay nanay. Sa mga bisig ng kanyang ina, ibinuhos ni Ara ang lahat. Ang mga akusasyon, ang mga kasinungalingan, ang aktor, ang pintor si Marco. Ang pagtataksil na mas masakit pa kaysa sa alinmang insulto o pagpapahiya. Ang tanga-tanga ko, nay, sabi niya sa gitna ng kanyang mga hikbi. Nagtiwala ako. Hindi ka tanga, anak, mahinang sabi ni Aling Cora, hinahaplos ang kanyang buhok. Ang pagtitiwala ay hindi katangahan. Ito ay katapangan. Sila ang may problema, hindi ikaw. Kinabukasan, may isang desisyon na si Ara. Hindi na niya kayang bumalik sa lugar na iyon. Hindi na niya kayang makita ang mga mukhang nagpapaalala sa kanya ng kanyang kahinaan. Umupo siya sa harap ng kanilang maliit na mesa at kumuha ng isang malinis na papel. Nagsimula siyang magsulat. Para kay Mang Tonyo. Ako po ay nagbibitiw na sa aking tungkulin bilang isang gasoline attendant, epektibo agad-agad. Ngunit habang isinusulat niya ang mga salita, parang may sumusuntok sa kanyang dibdib. Isang pagsuko. Isang pagkatalo. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Si Liza. Nasaan ka? Boses nito ay natataranta.
Nasa bahay. Bakit? Aalis na ako, Liza. Magre-resign na ako. Huwag. Ara, pakinggan mo ako. Naunahan ka na niya. Ano nang ibig mong sabihin? Si Mang Tonyo. Kaninang umaga pa lang, nag-file na siya ng formal na report sa GC sa main office. Ang sabi niya, napatunayan daw na ikaw ang nagnakaw ng gasolina. Pinapa-terminate ka niya for theft of company property. Ara, pag nangyari yun, habang buhay nang madudungisan ang record mo. Hindi ka na makakahanap ng matinong trabaho. Nabitawan ni Ara ang ballpen. Ang papel sa harap niya ay biglang naging walang kwenta. Hindi siya hinayaan ni Mang Tonyo na umalis ng tahimik. Gusto nitong sirain siya. Gusto nitong siguruhing hindi na siya makakabangon pa. Ito na ang huling dago. Ang pako sa kanyang kabaong. Napaupo siya sa sahig, ang likod ay nakasandal sa pader. Wala na. Tapos na ang lahat. Talo na siya. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Binuksan niya ang contacts. Nakita niya ang pangalang Marco, pintor. Tinitigan niya ito ng matagal. Ang alaala ng kanilang mga pag-uusap, ang init ng kape, ang kabaitan sa mga mata nito, lahat ay isa na ngayong lason. Puno ng galit at sakit, pinindot niya ang delete. Are you sure you want to delete this contact? Yes. Sa paglaho ng pangalan ni Marco sa kanyang screen, parang may isang parte sa kanya ang tuluyan ng namatay. Ang maliit na parte na minsan ay nangarap at nagtiwala. Nang hapon ding iyon, isang rider ang kumatok sa kanilang pinto. May inabot na isang selyadong sobre na may logo ng Luz Viminda Gas Corporation. Kinakabahan niya itong binuksan. Isang formal na sulat. Isang notice of termination. Ngunit may isang pangungusap sa dulo na nagpatigil sa kanyang paghinga. You are hereby required to appear at the main office tomorrow, 10 oras for the final administrative hearing regarding this matter. Ang huling pagpapahiya. Gusto nilang isampal sa mukha niya, sa harap ng lahat ng mga boss, na siya ay isang magnanakaw. Niyakap niya ang kanyang mga tuhod. Sa kauna-unahang pagkakataon sa kanyang buhay, hindi na niya alam kung ano ang gagawin. Ang biyahe papuntang Makati ay isang malaking dagat ng kaba at kahihiyan para kay Ara. Nakasuot siya ng kanyang pinakamatinong damit, isang kupas na bestida na hiniram pa niya kay Liza, ngunit pakiramdam niya ay nakahubad siya sa harap ng buong mundo. Ang lobby ng Luz Viminda Gas Corporate Tower ay parang ibang planeta. Malamig ang aircon, makintab ang sahig na gawa sa marmol, at ang mga taong dumaraan ay nakasuot ng mga damit na mas mahal pa yata sa isang taong sahod niya. Pakiramdam niya ay isa siyang basura na inanod sa isang malinis na dalampasigan. And Ara Villanueva, tanong ng isang babae sa reception, tinitingnan siya mula ulo hanggang paa. This way, please. The board is waiting for you. Sinundan niya ang babae sa isang mahabang hallway, ang bawat hakbang niya ay umaalingaw-ngaw sa katahimikan. Huminto sila sa harap ng isang malaking pinto na gawa sa dark wood. Dito po, sabi ng babae, binubuksan ang pinto para sa kanya. Pagpasok ni Ara, ang unang nakita niya ay si Mang Tonyo. Nakaupo ito sa isang dulo ng mahabang conference table, nakangisi na parang isang asong nanalo sa isang away. Sa tabi nito ay may mga folder na siguradong naglalaman ng mga ebidensya laban sa kanya. May iba pang mga tao sa loob, mga lalaki at babaeng nasa edad na, nakasuot ng mga mamahaling business suit. Sila siguro ang mga board members. Lahat sila ay nakatingin sa kanya, ang kanilang mga mukha ay walang emosyon na mas lalong nakakatakot. And Villanueva. Please, have the seat, sabi ng isang matandang lalaki na nakaupo sa gitna. Umupo si Ara sa silyang nakalaan para sa kanya, sa kabilang dulo ng mesa, direktang katapat ni Mang Tonyo. Pakiramdam niya ay nasa isang execution chamber siya, at siya ang nakatakdang bitayin. Nagsimulang magsalita si Mang Tonyo, ang boses ay puno ng peking kalungkutan. It is with a heavy heart that I bring this matter to the board. And Villanueva has been a problematic employee from the start. And now, we have definitive proof of her stealing company property. Hindi na pinakinggan ni Ara ang mga sumunod na sinabi nito. Ang kanyang isip ay lumilipad. Iniisip niya ang kanyang ina. Paano niya sasabihin dito na hindi lang siya nawala ng trabaho, kundi isa na siyang markadong magnanakaw? Ang tanging gusto na lang niya ay matapos na ito.
Habang nagpapatuloy si Mang Tonyo sa kanyang mga akusasyon, bumukas ang malaking pinto sa likuran. Lahat ay napalingon pati na si Ara. Isang lalaki ang pumasok. Nakatayo ito ng tuwid, suot ang isang perpektong pagkakatahing itim na suit. Ang kanyang buhok ay maayos na nakasuklay, at ang kanyang mga sapatos ay kumikinang sa ilalim ng mga ilaw ng conference room. Ang kanyang mukha ay seryoso, ang kanyang mga mata ay matalim, at ang kanyang presensya ay agad na pumuno sa buong silid. Isang presensya na puno ng kapangyarihan. Hindi ito ang pintor. Hindi ito ang estranghero sa kanto. Ito ay si Marco. Ang totoong Marco. Ngunit hindi siya umupo sa tabi ng ibang board members. Naglakad siya. Dahan-dahan. Ang tunog ng kanyang mga sapatos sa marmol na sahig ay ang tanging maririnig. Naglakad siya papunta sa dulo ng mesa. Sa silyang nakalaan para sa pinakamataas na posisyon. Ang silya ng CZ. Natigilan si Mang Tonyo sa pagsasalita, ang bibig ay bahagyang nakabukas. Ang ibang mga board members ay napatuwid ng upo, puno ng paggalang. Umupo si Marco. Ang kanyang mga mata ay hindi lumilingon kahit saan. Nakatuon lang ang mga ito sa isang tao. Kay Ara. At sa mga matang iyon, nakita ni Ara ang lahat. Ang paghingi ng tawad, ang pagsisisi, ang sakit. Ngunit huli na ang lahat. Ang pagtataka sa mukha ni Ara ay dahan-dahang napalitan ng isang emosyong mas malalim at mas masakit kaysa sa galit. Isang malamig at nakakamanhid na pagkaunawa. Ang lalaking nagbigay sa kanya ng pag-asa ay ang parehong lalaking maihawak ng palakol na puputol sa kanyang ulo. Ang buong laro ay mas malaki at mas komplikado kaysa sa inakala niya. Siya ay isang langgam lamang sa isang malaking chessboard, at ang hari mismo ang gumagalaw sa kanya. All is lost. Ang huling piraso ng kanyang pagkatao, ang huling hibla ng kanyang tiwala, ay tuluyan ng naputol. Kumatok si Marco sa mikropono sa harap niya, ang tunog ay bumasag sa nakabibinging katahimikan. Ang kanyang boses, kalmado at may otoridad, ay umalinggaw sa buong silid. Let's begin. Huminga siya ng malalim, ang kanyang mga mata ay hindi pa rin inaalis mula kay Ara. Ang agenda natin ngayon ay ang kaso ng pagnanakaw sa Quezon City branch na isinampa laban kay Inut Ara Villanueva. Nakatulala lang si Ara. Ang mga salita ni Marco ay parang isang malayong ugong, walang kahulugan. Ang isip niya ay blanko, ang puso niya ay manhid. Hinayaan na lang niya ang mga pangyayari na dumaloy. Wala na siyang pakialam. Muling nabuhayan ng loob si Mang Tonyo sa sinabi ng si. Inakala niyang ito na ang hudyat para tapusin ang palabas. Tumayo siya, puno ng kumpiyansa. Salamat, Dean de la Cruz, simula niya, ikinakalat ang mga dokumento sa mesa. As you can see from these reports, ang inventory shortages ay laging nangyayari tuwing shift ni Imit Villanueva. At heto, mayroon din tayong sinumpaang salaysay mula sa isang customer na nakakita sa kanyang kahina-hinalang kilos. Patuloy siyang nagsalita, ipinipresenta ang kanyang mga ebidensya, mga logbook na may peking numero, mga report na may piniling data. Si Ara ay hindi man lang kumurap. Hindi niya tinangkang ipagtanggol ang sarili. Para saan pa? Ang taong pinaniwalaan niya ay siya ring hukom sa kanyang paglilitis. Tapos na ang laban bago pa man ito magsimula. Nang matapos si Mang Tonyo, isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Lahat ng mga mata ay napunta kay Ara, naghihintay ng kanyang sagot. Ngunit nanatili siyang tahimik. In Villanueva, do you have anything to say? Tanong ng isang board member. Umiling lang si Ara, ang mga mata ay nakapako sa ibabaw ng mesa. Ngumisi si Mang Tonyo. Ito na ayun. Panalo na siya. Ngunit biglang nagsalita si Marco. Mang Tonyo, sabi niya, ang boses ay kalmado ngunit may bigat. Thank you for your very detailed presentation. May ilang katanungan lang ako para maging malinaw ang lahat. Nawala ang ngisi sa mukha ni Mang Tonyo, napalitan ng bahagyang pagtataka. Sage po, sir. Nabanggit mo ang tungkol sa mga inventory shortages sa gabi. Sabi ni Marco, binubuklat ang isang folder na kanina pa nasa harap niya. Ayon sa records, may isang partikular na delivery truck na laging dumarating sa branch nyo tuwing madaling araw. Isang truck na hindi rehistrado sa fleet ng Luz Vimindagas. Maaari mo bang ipaliwanag kung ano ito? Biglang pinagpawisan ng malamig si Mang Tonyo.
Yun po. Baka po third-party supplier yun, sir. Para sa convenience store. Talaga, tanong ni Marco, itinaas ang isang kilay. Dahil ayon sa logbook ng convenience store, lahat ng deliveries nila ay tuwing umaga. Walang record ng kahit anong delivery sa madaling araw. Nagsimulang mamutla si Mang Tonyo. Hindi ko po alam yun, sir. Baka may pagkakamali lang po sa logbook. Hindi pinansin ni Marco ang kanyang palusot. Let's move on to the Kiki's footage. You mentioned na may mga corrupted files. Partikular na yung file noong gabi ng ika-14, kung kailan inakusahan si E. Villanueva ng pagnanakaw ng sukli. Opo, sir. Sayang nga po. Nagloko po ang system natin, mabilis na sagot ni Mang Tonyo. That's interesting, sabi ni Marco. Dahil ipinarecover ko sa aming EE department ang sinasabi mong corrupted file. Lumingon si Marco sa isang teknisyan sa gilid ng silid. Please play the video. Ang malaking screen sa dingding ay umilaw. Unang lumabas ang pamilyar na eksena, ang babaeng customer, ang pag-aabot ng pera. Ngunit ngayon, malinaw na malinaw ang video. At nang i-zoom in ito sa metro ng Gazprom, kitang-kita ang halagang key, 2,500.00. Isang malakas na ang narinig mula sa mga board members. At hindi lang yan, patuloy ni Marco, ang boses ay nagiging mas matalim. Maaari mo bang i-rewind ng ilang segundo bago dumating ang customer? Ang video ay rewind. At doon, sa isang sulok ng screen na hindi gaanong napapansin, nakita nila si Mang Tonyo. Maingat siyang lumapit sa likod ng PUM. May kinuha siyang isang maliit at itim na device mula sa kanyang bulsa at mabilis na idinikit ito sa likod ng makina bago nagmamadaling umalis. Nanlaki ang mga mata ni Mang Tonyo. Hindi totoo yan. Edited yan. Sinasabotahin niyo ako. Hindi siya pinansin ni Marco. Bumaling ito sa lahat. That device, ladies and gentlemen, is a signal jammer. Capable of temporarily disrupting and corrupting our digital recordings. Isang device na ginamit niya para itago ang kanyang mga krimen at idiin ang isang inosenteng tao. Tumayo si Mang Tonyo, nanginginig sa galit at takot. Sinungaling! Wala kayong pruweba. Wala pa ba? Tanong ni Marco, isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Mang Tonyo, may isa pa akong sorpresa para sa iyo. Ang malaking pinto ng conference room ay muling bumukas. Lahat ay napalingon. Pumasok ang isang babae. Matangkad, maganda, nakasuot ng isang mamahaling business suit. Ang kanyang mukha ay pamilyar kay Marco, isang mukhang minsan niyang minahal at ngayon ay kinasusuklaman. Si Cassandra. Ang kanyang ex-fiance. Kasama nito ang dalawang abogadong mukhang seryoso. Napatingin si Cassandra kay Mang Tonyo, isang tingin ang pagkasuklam, bago bumaling kay Marco. I'm here to cooperate, Marco. Sasabihin ko ang lahat. Napatulala si Ara. Hindi niya maintindihan ang nangyayari. Ang CC. Ang ex-fiance nito. Ang supervisor niya. Paanong konektado ang lahat? Ang kanyang maliit at simpleng mundo ay biglang naging sentro ng isang malaking konspirasyon na hindi niya kayang unawain. Napatigagal si Mang Tonyo sa pagdating ni Cassandra. Ang kulay sa kanyang mukha ay tuluyang nawala, napalitan ng kulay abo ng isang taong alam na wala ng takas. Umupo si Cassandra sa silyang inihanda para sa kanya, sa tabi ng kanyang mga abogado. Ang kanyang mga mata ay hindi tumitingin kay Marco, kundi nakapako kay Mang Tonyo. For months, simula ni Cassandra, ang boses ay matatag ngunit may bahid ng panginginig. Ang kumpanya ng karibal ng Luz Vimindagas ay nagpapatakbo ng isang skimming operation. Binibili nila ang gasolina mula sa mga tiwaling empleyado sa mas mababang halaga. At ang utak sa branch na ito. Tumingin siya ng diretsyo kay Mang Tonyo. Ay siya. Inilahad ni Cassandra ang buong plano. Kung paano nila ni-recruit si Mang Tonyo. Kung paano nito minamanipula ang mga inventory records, ginagamit ang mga blind spots ng key, at kung paano nito sinisira ang mga digital records para pagtakpan ang mga nawawalang gasolina. Ang delivery truck na hindi rehistrado ay pag-aari ng kalabang kumpanya na kumukuha ng ninakaw na produkto tuwing madaling araw. Pero bakit si Ara? Tanong ng isang board member, tumitingin kay Ara na hanggang ngayon ay hindi pa rin makapaniwala sa naririnig.
Because she was too honest, sagot ni Cassandra. Hindi siya kayang takutin. Hindi siya kayang suhulan. She was a threat to his operation. Kailangan niya itong tanggalin. At ang mga insidente na kagagawa ng aktor. Sumulyap siya kay Marco. Naging perpektong pagkakataon ito para gawin iyon. Naramdaman ni Marco ang titig ng lahat. Ang kanyang sikretong test ay naging instrumento para sa mas malaking kasamaan. Bakit mo ito ginagawa, Cassandra? Tanong ni Marco, ang boses ay walang emosyon. Bakit mo ito sinasabi sa amin ngayon? Ngumiti si Cassandra ng mapait. Para sa isang mas mababang sentensya, ano pa ba? I'm cooperating with the authorities. At isa pa, Chi. Tumingin siya kay Marco at sa unang pagkakataon, nakita niya ang isang kislap ng pagsisisi. Para itama ang isang pagkakamali. Sa hudyat ng abogado ni Cassandra, 2 security personnel ang pumasok sa silid at dahan-dahang lumapit kay Mang Tonyo. Hindi. Frame up lang lahat ng ito. Wala akong kasalanan, sigaw ni Mang Tonyo, sinusubukang pumalag. Ngunit wala na siyang nagawa nang hawakan siya sa magkabilang braso. Habang dinadala siya palabas, ang kanyang mga mata ay puno ng galit na nakatuon kay Ara. Kasalanan mo to. Kung naging katulad ka lang ng iba, sana tahimik pa ang buhay nating lahat. Nang maisara ang pinto, isang mabigat na katahimikan ang muling bumalot sa silid. Tumayo si Marco. Humarap siya sa board. Ladies and gentlemen, malinaw na si Ara Villanueva ay biktima sa lahat ng ito. Biktima ng isang kriminal na sistema at ni. Huminto siya at lumingon kay Ara. Biktima rin ng mga pamamaraan ko. Ang kanyang tingin ay puno ng isang emosyon na hindi pa nakikita ni Ara sa kanya dati, isang ganap na kahinaan. Totoo, pag-amin niya. Naghara ako ng isang aktor. Gumawa ako ng mga pagsubok. Dahil sa sarili kong mapait na karanasan. Sumulyap siya kay Cassandra. Nawalan ako ng tiwala sa mga tao. Gusto kong makahanap ng isang taong hindi kayang bilhin ng pera o takutin ng kapangyarihan. Isang taong magiging pundasyon ng bagong kultura ng katapatan sa kumpanyang ito. Naglakad siya papalapit kay Ara. Ang bawat board member ay nakatingin, nakikinig sa bawat salita. Nahanap ko ang taong iyon. Pero sa aking pagiging duwag at sa takot na masaktan muli, gumamit ako ng maskara. Gumamit ako ng kasinungalingan. At sa proseso, nasaktan ko ang taong pinakahinahangaan ko. Huminto siya sa harap ni Ara. Ang ehisi ng isang malaking korporasyon nakatayo sa harap ng isang hamak na empleyado. And Villanueva is not a thief, deklara niya sa buong silid. She is the most honest, the most resilient person I've ever met. Pagkatapos, yumuko siya ng bahagya. Isang kilos na gumulat sa lahat. At ako, si Marco de la Cruz, ang CEO ng kumpanyang ito, ang humihingi ng tawad sa kanya. Pagkatapos ng meeting, habang nagkakagulo pa ang mga tao, lumapit si Marco kay Ara, na nakaupo pa rin tulala. Ara, mahina niyang sabi. Tumingin si Ara sa kanya, ang mga mata ay tuyo ngunit walang buhay. Alam kong nasaktan kita. Alam kong wala akong karapatang humingi ng kahit ano. Pero pwede mo ba akong bigyan ng isa pang pagkakataon para patunayan ang sarili ko sa totoong paraan? Walang maskara, walang kasinungalingan. Hindi sumagot si Ara. Dahan-dahan siyang tumayo, inayos ang kanyang bestida, at walang salitang lumabas ng conference room, iniwan si Marco sa gitna ng kanyang tagumpay at ng kanyang pinakamalaking kabiguan. Ang biyahe pa uwi mula sa tour ng Luz Vimindagas ay mas nakakabingi kaysa sa biyahe papunta. Kanina, ang kanyang puso ay puno ng kaba at takot. Ngayon, ito ay isang malaking espasyo, isang kawalan. Nalinis ang kanyang pangalan. Inalok siya ng promotion, ng bagong posisyon sa opisina, at ng back pay para sa lahat ng kanyang nawalang araw. Panalo siya, sabi ng lahat. Pero bakit pakiramdam niya ay talo pa rin siya? Pagdating sa bahay, hindi siya nagtagal. Dumiretso siya sa ospital. Ang kanyang ina, na matagumpay na naoperahan kahapon salamat sa perang hindi niya alam kung paano pasasalamatan, ang tanging kanlungan na naisip niya. Naabutan niya si Aling Cora na nakaupo sa kama, nakangiti habang nanonood ng ang ngiting iyon na matagal niyang hindi nakita, ay tila isang kutsilyong humiwa sa kanyang puso. Anak, mabutit dumating ka, masayang bati nito. Kamusta ang hearing?
Ayos lang kahit anong nangyari. Ang mahalaga, magkasama tayo. Umupo si Ara sa tabi ng kanyang ina. Hinawakan niya ang kamay nito, isang kamay na kulubot na sa pagtatrabaho, ngunit ang pinakamatatag na kamay na alam niya. At doon, nagsimula siyang magkwento. Hindi lang tungkol sa hearing, kundi tungkol sa lahat. Sa kauna-unahang pagkakataon, ikinuwento niya ang buong katotohanan tungkol sa kanyang ama. Ang sakit ng pag-iwan nito. Ang kahihiyang naramdaman niya bilang isang batang pinagpalit sa yaman. Kaya galit na galit ako sa kanila na sabi niya, ang mga luha ay muling dumadaloy. Lahat sila, pare-pareho lang. Ginagamit nila ang pera nila para paglaruan tayo. Tulad ng ginawa ni Marco. Nagpanggap siyang pintor, nay. Pinaasa niya ako. Pinapaniwala niya ako na may isang taong nakakaintindi sa akin. Pero isa lang din pala iyon sa mga laro niya. Hinakot niya ang lahat ng pait at galit na naipon sa kanyang puso. Paano ako magtitiwala ulit? Hinaplos ni Aling Cora ang kanyang pisngi. Hinintay nitong matapos ang kanyang paghagulgol bago magsalita. May karapatan kang masaktan, anak, mahinahon nitong sabi. May karapatan kang magalit. Ang ginawa niya ay mali. Ang panloloko, kahit ano pa ang dahilan, ay laging mali. Huminga ito ng malalim. Pero anak, pakinggan mo si nanay. Tinitigan nito si Ara sa mata. Hindi lahat ng mayaman, masama, tulad ng hindi lahat ng mahirap, mabuti. Ang tatay mo, pinili niya ang pera. Pero ang lalaking ito, si Marco, iba ang pinili niya. Nagsinungaling siya sa simula. Pero sa huli, pinili niya ang katotohanan. Iniligtas ka niya. Nilinis niya ang pangalan mo. At humingi siya ng tawad sa harap ng lahat. Hindi iyan ginagawa ng isang taong masama ang puso, anak. Iyan ay ginagawa ng isang taong nagsisisi. Natigilan si Ara. Anak, ang tunay na kayamanan ay nasa puso, hindi sa bulsa, patuloy ni Aling Cora. Huwag mong hayaan na ang galit mo sa isang tao mula sa nakaraan ay maging lason sa iyong hinaharap. Huwag mong ikulong ang sarili mo sa pader na ikaw mismo ang nagtayo. Ang mga salita ng kanyang ina ay parang isang susi na dahan-dahang nagbubukas sa nakakandadong pinto ng kanyang puso. Bigla niyang na-realize. Ang galit niya. Ang paghuhusga niya sa lahat ng mayayaman. Ito ay isa ring uri ng kasinungalingan, isang kasinungalingan na sinasabi niya sa kanyang sarili para protektahan ang sarili niya mula sa sakit. Hinusgahan niya si Marco dahil sa estado nito sa buhay, na eksaktong kinasusuklaman niyang ginagawa ng ibang tao sa kanya. Umuwi si Ara na may bagong bigat at gaan sa kanyang dibdib. Pumasok siya sa kanyang kwarto at umupo sa kama. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Nag-aalangan, nag-dial siya ng isang numero. Ang numero ng trunk line ng Luz Vimindagas head office. Luz Vimindagas, good afternoon. Hello, pwede po bang makausap si Marco de la Cruz? Tanong niya, ang puso ay kumakabog ng malakas. May I know who's calling, please? Ara. Ara Villanueva po. Ilang sandali ng katahimikan. One moment, ma'am. Nag-antay siya, ang bawat segundo ay parang isang oras. Inaasahan niyang sasabihin ng sekretarya na busy ito, na hindi ito pwedeng kausapin. Inaasahan niyang ibababa na lang niya ang tawag. Ngunit may isang pamilyar na boses ang sumagot sa kabilang linya. Isang boses na sabay na nagbibigay sa kanya ng sakit at isang di maipaliwanag na pakiramdam ng pag-uwi. Ara! Napapikit si Ara. Huminga siya ng malalim, kinukuha ang lahat ng kanyang lakas ng loob. Itinanong niya ang nag-iisang tanong na mahalaga sa sandaling iyon. Ang tanong na magpapasya kung mayroon pa bang susunod na kabanata para sa kanila. Nasaan ka? Nagkaroon ng ilang segundong katahimikan sa kabilang linya. Narinig ni Ara ang isang malalim na paghinga bago sumagot si Marco. Nandito ako sa gasolinahan, sagot nito, ang boses ay maihalong pag-aalangan at pag-asa. Hindi na nagtanong pa si Ara. Ibinaba niya ang tawag at walang pag-aalinlangang lumabas ng bahay. Habang nasa biyahe, ang puso niya ay kalmado na. Wala na ang galit, wala na ang pait. Ang natitira na lang ay isang malinaw na pag-unawa. At isang katanungan, ano ang susunod? Nang makarating siya sa Luz Vimindagas, gabi na. Ang manilaw-nilaw na mga ilaw ay pareho pa rin, ang amoy ng gasolina ay pamilyar pa rin. Ngunit may isang bagay na iba.
Sa tabi ng pump number 3, kung saan nagsimula ang lahat ng gulo, nakita niya siya. Hindi siya nakasuot ng mamahaling suit o ng damit ng isang pintor. Nakasuot siya ng simpleng itim na t-shirt at maong, ang uri ng damit na isinusuot ng mga normal na tao. Hawak niya ang isang basahan at may binubura sa gilid ng gasoline pump. Nagtatrabaho siya. Dahan-dahang lumapit si Ara. Nang maramdaman ni Marco ang kanyang presensya, napatigil ito at dahan-dahang lumingon. Ang kanyang mukha ay puno ng gulat at isang hindi maitatagong saya. Ara, sabi niya, ang pangalan niya ay parang isang panalangin. Tiningnan ni Ara ang ginagawa niya. Ano nang ginagawa mo dito, sir? Ginamit niya ang formal na tawag, isang paraan para subukan ang sitwasyon. Ngumiti si Marco ng bahagya, isang ngiting maihalong hiya. Dito nagsimula ang lahat, di ba? Naisip ko, dito ko rin dapat simulan ang pag-aayos. Ipinagpatuloy niya ang pagpupunas. Gusto kong maintindihan, Ara. Gusto kong maramdaman kung gaano kahirap ang trabaho mo. Gusto kong malaman kung anong pakiramdam ng tumayo dito buong gabi nang makipag-usap sa iba't ibang klaseng tao. Gusto kong malaman kung anong pakiramdam ng maging ikaw. Natigilan si Ara. Hindi ito ang inaasahan niya. Inaasahan niya ang isa pang paghingi ng tawad, mga pangako, mga alo. Pero hindi ito. Ito ay isang kilos. Isang kilos ng pagpapakumbaba. Hindi mo kailangang gawin yan, sabi ni Ara, ang boses ay mas malambot na ngayon. Kailangan, giit ni Marco, tinitingnan siya sa mata. Para sa'yo. At para sa akin. Para maalala ko palagi na ang pundasyon ng kumpanyang ito ay hindi ang mga tor sa Makati, kundi ang mga taong tulad mo na nagtatrabaho ng tapat sa bawat sulok ng bansa. Pagkatapos, may kinuha siya mula sa kanyang likuran. Hindi ito isang malaking bouquet ng rosas o isang mamahaling regalo. Isang tangkay lang ng bulaklak. Isang simpleng gumamela na marahil ay pinitas lang niya mula sa halaman sa gilid ng gasolinahan. Iniabot niya ito kay Ara. Hindi ko nasusubukang bilhin ang kapatawaran mo. O ang pagmamahal mo. Wala akong ipapangako sa iyong kayamanan o marangyang buhay. Ang tanging maipapangako ko lang ay ito. Hinawakan niya ang kanyang dibdib. Ito. Ako. Walang maskara. Walang kasinungalingan. Mula ngayon, katotohanan na lang. Tinitigan ni Ara ang bulaklak, pagkatapos ay ang mga mata ni Marco. Ang mga matang minsan ay puno ng hiwaga, ngayon ay bukas na bukas, nagpapakita ng lahat ng kanyang kahinaan at katapatan. Kinuha niya ang gumamela. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang totoong ngiti, walang pader, walang pag-aalinlangan. Okay, Dean F. de la Cruz, sabi niya, nilalaro ang pangalan nito. Okay, Marco. Huminga siya ng malalim. Simulan natin ulit. Sa ilalim ng manilaw-nilaw na ilaw ng gasolinahan, sa gitna ng amoy ng gasolina at ng malayong ugong ng syudad, dalawang tao ang nagtayo muli ng isang tulay. Isang tulay na gawa hindi sa pera o kapangyarihan, kundi sa mga durog na piraso ng pagtitiwala na pinili nilang pulutin at buin muli ng magkasama. Habang papalapit ang madaling araw, umupo sila sa isang bangko sa di kalayuan, pinapanood ang dahan-dahang pagbabago ng kulay ng langit mula sa itim patungo sa kulay ube, pagkatapos ay sa kulay kahel. Hindi nila pinag-usapan ang nakaraan. Hindi rin nila pinag-usapan ang hinaharap. Ang mahalaga lang ay ang ngayon. Ang katahimikan. Ang pagtanggap. At ang isang bagong simula na kasing linaw at kasing ganda ng pagsikat ng araw sa kanilang harapan. At dito nagtatapos ang kwento ni Ara at Marco. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa kanilang paglalakbay. Habang isinusulat ko ang bawat kabanata, tila naging totoo sa aking isipan sina Ara at Marco. Naramdaman ko ang kanilang galit, ang kanilang pighati, at higit sa lahat, ang kanilang pag-asang muling magtiwala. Ang kwentong ito ay isang paalala na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa kinang ng kanyang suot o sa taas ng kanyang posisyon. Ito ay nasa tibay ng kanyang puso, sa tapang na pumili ng tama, at sa kakayahang magpatawad, hindi lang sa iba, kundi pati na rin sa sarili. At sa huli, ito ay isang kwento ng pag-ibig. Isang pag-ibig na sinubok ng kasinungalingan ngunit pinatatag ng katotohanan. Isang pag-ibig na nagpapatunay na lahat tayo,
ano man ang ating nakaraan, ay may karapatan sa isang bagong simula. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong boses. Ano ang pinakapaborito ninyong eksena? Anong aral ang tumatak sa inyong puso at isipan? E-comment lamang sa ibaba. Asahan ninyo, binabasa ko po ang bawat isa. Muli ang aking taos-pusong pasasalamat. Hanggang sa susunod nating kwento, laging tatandaan ang tunay na pag-ibig ay laging naghahanap ng paraan, at ito ay laging nagwawagi.